May nagtanong sa akin, "Hi Boss Rai, may na-receive akong text galing sa OLA. Ito po ang text nila. We strongly encourage you to take this matter seriously and make a payment as soon as possible. Failure to do so could result in serious consequences. Ask ko lang po, form ba ito ng harassment? Thank you." Well, kung ako pong tatanungin, no, it's not a form of harassment. It's like para siyang demand letter. Kaya lang, hindi siya letter. Kumbaga, it's a demand message na magbayad ka na ngayon, no? Or kung hindi ka nakapagbayad, may serious consequences, no? Actually, yung mga serious consequences kasi, marami yan, no? Bigyan ko kayo ng sample. Siyempre, pagka hindi kayo nakabayad, kung member sila ng CIC, CMAP, or BAP, maaari nila kayong isama sa listahan ng uh, hindi nakakabayad. So, papangit to ang credit history ninyo. So, isa yon. That's a serious consequence. Why? Kasi, pag nakita yan ng mga accessing entity, no, na meron kang hindi nabayaran, well, hindi ka makakautang sa kanila. Diba? So, that's one serious consequence. No? Isa yon, no? And also po pwede rin silang magsampa ng kaso sa inyong civil, which is small claims. Di po ba? So, it's a serious consequence also kasi pagka napatunayan sa korte ng small claims na kayo nagkasala, well, definitely kung ano man ho ang ihatol ni judge, kailangan niyo sundin yun. So, it's a serious consequence also. Diba? Kaya nga po ako, kagaya ho ng lagi ko sinasabi sa aking mga videos, no? Pagka ho kayo ng utang, kailangan pong bayaran. Kasi nasa batas ho yan eh. Hindi naman ho po pwede na pagka nangutang kayo, thank you na lang. Hindi ho. Kasi ano yan, obligasyon ho ang pangungutang. No? Paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo. Pagka mangungutang ho kayo, make sure po na yung utangin ninyo is kaya nyong bayaran. Manghiram ho kayo yung sapat lamang. Ano po? Kasi para kumbaga um, kaya nyo siyang tuparin. Di po ba? Kasi obligasyon ho yan eh. Hindi naman ho po pwede na meron nyo manghihiram kayo tapos kung kailan nyo siya gustong bayaran, doon nyo lang siya babayaran. Kaya nga ho tayo may due date eh. Di po ba? Actually, marami ho ako nare-receive ng mga messages na lumagpas lang naman daw sila ng 2 araw, 3 araw, may mga messages na sila, tsaka tawag na nare-receive. Not only ho sa OLA, even ho sa mga banks, tsaka sa financing, tsaka lending. Talaga pong tatawagan kayo at i-message, no? Kasi po, may due date tayo eh. Di po ba? Kaya ho yung due date is nandyan. No? Para po, meron kayong guide kung kailan kayo magbabayad. No? Hindi po pwede na kung kailan ho natin gustong magbayad, saka tayo magbabayad. It doesn't work that way. No? Even po sa bills di po ba? Sa electricity, sa water, no? Sa internet, no? Sa telecommunications, no? May mga due dates po yan. Di po ba? So, natural po, pag lumagpas ka sa due date, magpe-penalty po yan, mag-i-incur ng penalty. Bakit po? No? Kasi, ginagamit nyo ho yung nila yung facility nila So, magpe-penalize ho talaga yan. No? Same thing we do sa utang. No? Kasi hindi nyo pa siya nabayaran. Ngayon, yung pera ho nasa inyo pa. Hanggat hindi kasi yan, pagka hindi pa nila nakuha yung pera na yan, no? Hindi nila mapapautang sa iba. So, lugi talaga sila. Yun ho yung dahilan, kaya nagpe-penalize tayo. No? Kaya po sila nagbibigay ng penalty. Ngayon, pagka naman ho nakabayad kayo sakto sa due date, hindi naman kayo pinipenalize. Di po ba? Yun ho yung purpose ng due date. Ano po? Well, naiintindihan ko po, no, na dumarating ang oras o may dumarating na panahon na talagang nagigipit po tayo, no? Pero wag naman ho natin sigurong lagi na lang idadahilan na uh, nagipit kasi ako, nawalan ako ng trabaho, di ba? Naiintindihan ho ng mga yun, ng mga kumpanya yun. Ako as collector, naiintindihan ko ho yun eh. Kaya lang ho, hindi naman ho po pwedeng lagi kong sasabihin sa kumpanya namin na si customer hindi makakabayad kasi nawalan ng trabaho. Hindi naman ho po pwedeng ganun. Kasi pagka ho hindi kami nakasingil, definitely magsasara ho yung kumpanya na yan.
na pinapasukan ko, eh hindi naman ho ako papayad kasi livelihood ko yan eh. Di po ba? Doon ho nang gagaling yung sweldo na pinampapakain ko po sa pamilya ko. Di ba? So, ako ngayon, syempre, gagawa ako ng paraan para mapagbayad ko siya. Syempre, may mga ano kami, may mga payment options, di ba? So, offer ko yun. Di po ba? So, marami hong paraan kasi para magbayad. Ngayon, para po ano, no, kagaya ho nung lagi ko rin sinasabi, no, sa mga videos ko, no, kung hindi naman no, kasi talaga kailangan mangutang, eh wag muna kayong mangutang kasi ano ho eh, dagdag obligasyon nyo yan eh. Di po ba? Kasi tayo, no, as an individual or sa tao tayo, di ba? Kailangan nating mabuhay. So, ano po ba yung mga basic needs natin? So, may kuryente, may tubig. Eh, ngayon po may cellphone, syempre, pati load. So, pagka kasi ng utang tayo, dadagdag pa yung obligasyon na yun, yung bayarin na yun. Eh, paano kung yung utang na yun is 12 months? Di 12 months natin yung dagdag obligasyon yun. Eh, paano kung hindi naman yung talaga ganun kalaki yung kinikita natin? O, tapos, lagay na natin doon sa example ko kanina na walang bigla ng trabaho. O, di ba? Ang bigat ho nun. Di ba? Kaya, kung hindi naman ho talaga kailangan, huwag na kayong mangutang. Wala akong problema kung talaga naman kailangan, sige manghiram ho kayo. Kaya lang, make sure ho na you're up to the, yung responsibility na kailangan no, bayaran nyo talaga siya ng religiously. Di ba? Kasi pinagkatiwalaan ho kayo eh. Di po ba? Ngayon, regarding nga dyan sa mga ola na yan, eh, wala ho tayong magagawa, no? Doon sa iba talagang mga ola. Kasi, hindi naman talaga ho sila marunong maningil. O, di ba? Alam nilang nila ang mga haras. Ang swerte nyo po, na-receive nyo pa tong ganitong klase ng message. Kasi, kumbaga, ini-encourage pa niya kayo na magbayad kayo ng maayos. O, di po ba? I hope nasagot ko po itong tanong na to, no? And maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga videos, no? Maraming salamat po sa inyong likes, shares, and comments, no? And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahin kayo na suportahan pa po yung aking mga ibang social media accounts, no? Sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli, yun lang.